Ayan, so good morning everyone. Ngayon dadako naman tayo sa pagtalakay sa mga suliranin sa sektor ng agrikultura. Noong nakaraang lesson, tinalakay natin kung ano nga ba yung mga bahagi ng sektor ng agrikultura at kasama dito ang pagsasaka or paghahalaman, paghahayupan, paggugubat at pangingisda. So ngayon naman, tatalakayan na natin ang mga problema. Ano nga ba yung mga problema ng bawat sektor ng agrikultura? So, malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa ating ekonomiya. Noong 2018, ang 9.28 ng kabuuang kita ng ekonomiya ay nagmula sa sektor ng agrikultura. Ito ay mula sa datos ng www.statista.com. Sa pangkalahatan, kung ang ating titingnan ang talahanayan 1, makikita ang naging kontribusyon ng agrikultura sa kita ng bansa sa iba't ibang panahon. Gayunpaman, kapuna-puna mula rito ang mabagal na pag-unlad kung ikukumpara sa sektor ng industriya at paglilingkod. At ano nga ba yung mga dahilan kung bakit mas umuunlad yung iba pang mga sektor tulad ng sektor ng industriya ah, at serbisyo kaysa sa agrikultura? So, ang mga dahilan nito ay dahil mismong mga subsektor ng sektor ng agrikultura ay may kanya-kanyang suliranin. So, unahin natin ang pagliit ng mga lupang pansakahan. So, dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon, paglawak ng panirahan, komersyo at industriya, ay nagdudulot ito ng pagliit ng mga lupain para sa pagsasaka. Kaya ang nangyayari, kinakailangan mapalakas ang pagiging produktibo ng mga natitirang lupain sa agrikultura upang makaagapay sa patuloy na paglobo ng populasyon. Simula pa man nung nasa 108.8 million noong 2019 mula sa tansya ng Commission on Population. So kaakibat ng suliraning ito ang conversion or land conversion ng pagpalit ng mga kagubatan at kabundukan para maging pansakahan na nagiging dahilan ng pagkasira ng mga natural na tahanan or natural habitat. Kaya yung ibang mga hayop napipilitang umalis dun sa mga lugar na dapat supposedly ay hindi na touch or hindi na papagtayuan ng mga sakahan. Ang ganitong sistema ay nakapagdudulot ng higit pang mga suliranin kung hindi magkakaisa. So yan yung isang unang problema. Pangalawa, ang hindi masyadong akmang paggamit ng teknolohiya. Ang kakayahang mapataas ang produksyon ng lupa ay higit na makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Ang makabagong kaalaman sa paggamit ng mga pataba, pamuksa ng peste at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ay magiging kapaki-pakinabang lalo na sa hamon na lumalaking populasyon. Mula kay Cielito Habito noong 2005, ang kakulangan ng pamahalaan na bumabalangkas ng isang polisiya na magbibigay daan sa isang kapaligiranang angkop sa pagpapalakas ng ating agrikultura sa antas ng teknolohiya sa sektor ng agrikultura ay nangangailangan ng agarang atensyon ng pamahalaan dahil mas inuuna ng pamahalaan ang iba pang mga sektor kumpara sa pagpapaunlad ng teknolohiya ng sektor ng agrikultura. So, ikatlong problema, syempre, kulang sa mga facilities or pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. Ayan. Isa rin sa mga dapat na mabigyan ng atensyon ay ang kakulangan sa ating mga infrastruktura na magagamit sa ating mga magsasaka. Isa ito sa mga nakita ni D. 2005 at Habito at Bautista na kinakailangan matugunan. Ang Batas Republika 8435 or Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 ay naghahangad ng modernisasyon sa maraming aspeto ng sektor para masiguro ang pagpapaunlad nito. Inaasahang sa wastong pagpapatupad ay matutugunan ng ilang mga problema sa irigasyon o yung pagpapatubig, farm to market road, at iba pa. Sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pamahalaan ay nakapagpasagawa ng mga kalsada at iba pang kaugnay na proyektong nagkakahalaga ng 909.7 billion. May halos 10,000 kilometers ng mga kalsada ang natapos at nakumpleto ng umupo siya
bilang presidente noong 2016. Ayan, so kailangan pang mas i-improve or damihan pa ang mga pasilidad at infrastructure para sa pagsasaka. Next po, syempre, masasabi natin na medyo kulang ang suporta mula sa iba pang mga sektor. Ang pagtutulungan sa loob at labas ng sektor ay magtutulak para higit na maging matatag ang agrikultura. Ayon sa Batas Republika 8435, ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay binibigyan diin bilang suporta sa implementasyon ng modernisasyon sa agrikultura. Ang pagsusulong sa mga batas na ito ay isang pagkilala sa napakaraming pangangailangang maaring hindi kayanin ng departamento ng mag-isa. Kaya kailangan ng tulong mula sa iba pang departamento. Ang problema sa irigasyon, enerhiya, komunikasyon, impormasyon at edukasyon ay may tungkulin na maibigay ng mga ahensya. Ang pangunahing responsibilidad ay tungkol sa mga nabanggit. Halimbawa, yung Land Bank of the Philippines ay makatutulong para makapagpautang sa mga magsasaka at tugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa pagtatanim tulad ng gastusin sa abono o pataba, butil at iba pa. So kailangan makipagtulungan ang iba pang mga departamento sa sektor na agrikultura para mas maging mapaunlad ang sektor na ito. Ano pa, ito ang nangyayari dahil nga nawawalan tayo ng mga spasyo para pagtaniman dahil nagiging prioridad ng pamahalaan ang sektor ng industriya. Isa sa mga nagpahina sa kalagayan ng agrikultura ayon kina Habito at Briones ay naging prioridad ng pamahalaan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga favored imports sa pandaigdigang pamilihan. Ito ay nabanggit din sa website na oxfordbusinessgroup.com. Ang kawalan at pagbibigay ng bigat sa industriya ang nagpahina sa agrikultura. Mas binibigyan ng pamahalaan ng maraming proteksyon at pangangalaga ang sektor ng industriya. Dahil dito, nawala ng mga manggagawa at mamumuhunan sa sektor ng agrikultura at mas pipiliin pa nila ang pumunta sa industriya dahil sa mga insentibo rito na nagbunga sa pagbaba ng produksyon at kita sa agrikultura. At isa pa, syempre, ang pagdagsa ng mga dayuhang kalakal o yung mga produkto mula sa iba pang bansa. Isang malaking kompetisyon ang kasalukuyang inarap ng bansa dulot ng pagdagsaan ng mga dayuhang kalakal. Maraming magsasaka ang nahihirapang makapaglaban sa presyo ng murang produkto mula sa ibang bansa. Bunga ito ng pagpasok ng pamahalaan sa World Trade Organization or WTO, kung saan madali makapasok ang mga produkto mula sa mga miyembro nito. Dahil dito maraming magsasaka ang naapektuhan, huminto at ang sa kalaunan ay ipinagbili or ibinenta na lamang nila ang kanilang mga lupa para maging bahagi ng mga subdivision. Na masasabi natin isa sa mga nakakalungkot na pangyayari dahil nawawala ng unti-unting lumiliit ang mga lupang pansakahan dahil kailangan nilang ibenta ito dahil sa pagpasok ng mga murang produkto mula sa iba pang bansa. At syempre, bahagi rin ng problema ang climate change na masasabi natin na talagang well, yung mismong termino, climate change, hindi naman talaga siya problema. Pero yung climate change na, na, na words na ito ay nagiging problema na rin in a way dahil mas bumibilis ito. No? Ang patuloy na epekto ng climate change ay lubhang nakakaapekto sa bansa tulad nung dumating nung bagyong Yolanda at siguro kung maaari ilan sa inyo nakakaalala din ng Ondoy na merong pambihirang lakas noong 2013. Milyon-milyong piso ang halaga ng mga nasirang kabuhayan at personal na mga gamit. Maaring mabawasan ang epekto ng pagbabagong ito sa klima ng mundo. Kung magkakaisa ang mga bansang iwasan ang mga dahilang nagpapadala at nagpapabago sa klima ng mundo tulad ng mga pagputo ng mga puno at kung ano pang mga bagay na mali ginagawa ng mga tao. At dahil dito, mas umiinit, mas nagbabago ang klima. Ngayon naman dadako tayo sa mga problema sa subsektor na pangingisda. Ano-ano nga ba yung mga problema? So una, ang mapanirang operasyon ng mga malalaking komersyal na mangingisda.
Isa sa mga bahagi ang commercial fishing kung saan yung mga barko, mga vapor na malalaki ang talagang nangunguna sa pangingisda. Mula sa aklat ni na Balitaw, 2012, ang malaki at komersyal na barko na ginagamit sa paghuli ng mga isda ay nakakaapekto at nakasisira sa mga korales. Dahil sa ginagawa nilang paraan na tinatawag na troll fishing, kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng malaking lambat na merong mga pabigat na bato. Ang kanila ginagawa, inihulog nila yung lambat sa dagat at hinihila basta-basta. At syempre pagkahila, hindi lamang mga isda ang kanilang mahuhuli. Ganoon na rin yung mismong seabed, no, na yung mga korales na mga tahanan ng mga isda, pati mga itlogan nila ay nasisira. Sinusugan nito ni na Michael Alesi na nagsasabi na sa kabila ng mga polisiya sa Pilipinas, bukas sa lahat at halos hindi nababantayan ng mga namamahala ang mga mangingisda. Kaya marami ng reefs ang namatay, coral reefs at nasira. Kung hindi magbabago at mapipigilan ang mga mangingisdang ito, darating ang panahong mauubos na ang mga isda na isa sa pangunahing pagkain natin. Siyempre, isa sa mga problema din ang epekto ng polusyon sa palaisdaan. Binanggit rin sa aklat ni na Balitaw ang patuloy na pagkasira ng Laguna de Bay at Manila Bay dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan, agrikultura at industriya. Ang mga dumi ng tao, mga kemikal na sangkap ng mga abono o pataba na gamit sa pagtatanim at mga kemikal na nagmula sa pabrika ay pumapatay sa anyong tubig ng bansa. Dahil sa polusyon, ang mga yamang tubig ay naaapektuhan at maaaring makaapekto rin sa mga mamamayan sa pagdating ng panahon. Ayan. At syempre, isa pa rin sa mga problema ang lumalaking populasyon ng bansa. Ang patuloy na pagtaas sa bilang ng mga mamamayang Pilipino ay nagdudulot ng mataas na pressure sa yamang tubig at sa lahat ng yamang likas sa kabuuan. Kung hindi magkakaroon ng patuloy na pagunlad, halimbawa sa teknolohiya, mahirapang makaagapay ang bansa sa mga lumalaking pangailangan ng mamamayan dulot sa pagdami ng tao. Kung magkakaganon, maaari maganap ang sapantahan ni Thomas Malthus dati na ang patuloy na paglaki ng populasyon ay maaaring magdulot ng kahirapan na sa kalaunan ay kakulangan sa pagkain. Dahil habang lumalaki ang bilang ng populasyon, unti-unti ring ang pagbaba ng bilang ng mga yamang dagat at lahat ng nayaman dahil sa dami ng kumukonsumo. At isa pa sa mga problema ang kahirapan sa hanay ng mga mangingisda, pati na rin mga magsasaka. Well, masasabi natin na talagang ang isa sa mga dalawa sa mga trabaho na talagang hirap tayong na makakuha ng kita ay ang mga mangingisda at magsasaka. Ang mga magsasaka at mangingisda ay isa sa mga pinakamababang sahod na natatanggap. Dahil dito, sila ay nabibilang sa mga pangkat ng hikahos sa buhay. Ayon kay Jose Ramon Albert noong 2013, ang mga mangingisda 41.4% at magsasaka na 36.7% ay may pinakamataas na poverty incidence noong 2009. Ito ay kapansin-pansin na mas mataas na bahagya sa kabuuang populasyon ng mahihirap sa ating bansa. Sa inilabas na datos ng PSA or Philippine Statistics Authority noong 2019, nangunguna ang mga magsasaka at ang mga mangingisda na may mataas na poverty incidence pa rin. At ito ay may katumbas na kabuuang populasyon na mahihirap sa bansa ng 16.6%. Ang mababang kita sa uri ng mga ito ng hanap buhay ay hindi naghihikayat sa mga batang miyembro ng kanilang pamilya na mananatili sa sektor. Kaya minsan ang ilan sa mga anak ng mga magsasaka at mangingisda hindi nila nais na gawin ang trabaho ng pangingisda at pagsasaka dahil nakita nila kung gaano kababa ang sahod, gaano kababa ang kinikita ng kanilang mga magulang. Dahil dito, karaniwan ang makita ang kanilang pagpunta sa mga kalunsuran o mga lungsod at para makipagsapalaran, para makapaghanap ng iba pang mga trabaho. Ayan. So ngayon naman, dadako tayo sa suliranin sa paghahayupan.
or sa animal husbandry. Siyempre, problema na dito ang pagkaubos ng mga hayop. At ito ay dahil sa walang tigil na pagtutroso sa kagubatan at iba pang lupang pansakahan na mawalan ng tirahan ang mga hayop na nagiging dahilan ng pagkaubos nito. Isang suggestion para sa problemang ito ang pagpapatayo ng mga breeding centers sa bawat probinsya na talaga namang isinusulong pa rin magpahanggang sa ngayon. At syempre, kasama na rito ang pagkakaroon ng virus outbreaks tulad ng swine flu or swine influenza, isang sakit sa paghinga ng mga baboy na dulot ng type A influenza virus na regular na nagiging sanhi ng paglaganap ng trangkaso sa mga baboy. Ang mga virus ng swine flu ay karaniwang hindi nakakahawa sa mga tao. Ngunit ang bihirang infeksyon sa tao ay nagaganap pa rin. Ang avian influenza or bird flu or tangkasong pang-ibon ay isang uri ng influenza na kadalasan nakakamit lamang ito ng mga ibon. Unang natukoy ito sa Italia noong unang parte ng dekada 1900s at kilalang umiiral na ngayon sa buong mundo. Ang pagbibigay ng libreng bakuna at gamot para sa mga hayop ang naiisip na solusyon sa mga outbreaks na ito. At syempre, kasama na rin sa problema ang pagtaas ng presyo ng mga feeds at iba pang pagkain ng mga hayop. Kasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pati mga pagkain na ipinapakain sa mga alagang hayop ay nagtataas din ang presyo. Isang solusyon sa problemang ito ay ang paggamit ng mga organic feeds instead na mga synthetic feeds. At syempre, pati na rin ang veterinary care ay mahal na rin. Ang solusyon sa problemang ito sa paghahayupan ang maghahanap o magrekomenda ng veterinaryo na nag-aalok ng murang serbisyo. So ngayon naman, dumako na tayo sa suliranin sa paggubat. No? Mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman lalo na sa kagubatan. So malawakan ang paggamit ng ating likas na yaman. Mabilis na nauubos ito dahil sa pangangailangan sa mga hilaw na sangkap sa produksyon tulad ng mga troso at mineral. So dahil nga kailangan ng tao, kailangan ng mga sektor ng industriya, ang mga kahoy, mga mineral. Kaya minsan, nahihirapang palitan ito ng mga panibagong puno. Kaya mabilis maubos. Okay? Ayan. Dahil dito ang nababawasan ang supply ng mga hilaw na sangkap na ginagamit sa industriya. Sa pagkawala ng mga kagubatan, nawawalan ng tirahan ng mga hayop. Kaya sila hindi nakakapagparami at unti-unti nauubos at nagiging extinct or endangered. Nagiging sanhi ito sa pagbaha na sumisira sa libo-libong ektarang pananim taon-taon dahil syempre ang mga puno, sa mga puno na ito, yung ugat nila ang tagasipsip ng mga tubig, excess na tubig. Kaya minsan nagdudulot ito ng pagbabaha dahil walang puno na kayang sumipsip ng tubig. Kaya meron tayong baha. Naapektuhan din ang pagkaubos ng mga watersheds, ang supply ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga sakahan dahil nga minsan sa pagbabago ng klima dahil sa kakulangan sa oxygen no sa ating paligid kaya nagkakaroon ng pagbabago na matindi sa temperatura sa klima. Ang pagkaubos ng kagubatan ay nagdudulot na din ng pagguho ng lupa dahil sa kawalan ng mga puno, natatangay ng agos ng tubig ang lupa sa ibabaw. Kasama ang sustansya nito. Hindi nagiging produktibo ang mga pananim na itinatanim dito. At doon na po nagtatapos ang ating Module 4. Next session natin ang mga solusyon or patakaran o programa para sa sektor na agrikultura.